God. Palakpakan na ito ang Diyos. Ilan ko ng Diyos Exxon. Actually, si Sister Pete nag-reply nito sa ikaw, di ba rin mag-reply. Praise God. Ito magalangan mga Exxon kung ano ba mo yung Biblia. Let's open it in the book of Psalms 56, verse number 3. It says, "What time I am afraid, I will trust in Thee." Sa Cebuano mga Exxon, sa panahon na mahadlok ako, ibutang ko ang pagsalig ko nila kanina. Praise God. Ang matagusan na ito mga Exxon, ano na tayo mga kahadlukan. Amen? Minsan rin pa yung kahadlukan mga Exxon. Wala yun mga Exxon. No? Praise God. Pero ingon sa Biblia, "What time I am afraid, I will trust in Thee." So karoon ka na mga Exxon, in few minutes I will be preaching in the message that says, trust over fear. Praise God. Pinahangin na ako si Pastor sa mga pag-ako. Praise the Lord. Ginoong Diyos, kami mo nagiging matabong na inuon na ako kami. Sa imong Diyos na pagpalalagin ka na bisan sa akong pag-agal sa aming mga kaugalingon. Sa pagpaminaw sa mensahe karon na pagkadalmon sa aming suot na lugar. Diyos, kung nag-aamot ko ito na talagang kami tanan, ginamit ko Diyos na lugar na isbaba alos sa nagsulti, tumantuan sa imong mga kutulogin kami. Ang mga pag-aamot Diyos ay kong magatibo. Amen. Amen. Palakpakan na ito ang Diyos. Praise God. Trust over fear. Ay ito na sa pagkakalipod. What is fear? Kung saan hadlok mga Exxon? It is an unpleasant and often intense emotion that arises from the anticipation or awareness of danger. Usa sa mga butang ang ikinahanglan atong atubangon or buntogon mga Exxon sa atong kinabuhi, mao nang ginatawag na kahadlok o fear. Sama sa kung giingon ganihong mga Exxon, ang matag-usa nato aduna tay mga gikayhadlok or mga fear sa atong kinabuhi mga Exxon. Kinsa man nato ang wala yun nakasinati o kahadlok. So mga Exxon. As wala yun nakasinati o hadlok mga Exxon. Hadlok mga ganito sa asawa. Praise God. Tanan yun sa atong mga Exxon nakaagi ni ining or tanan na itong mga Exxon nakaagi sa natawag na kahadlok. Unsa man ang kasagaran natong gikahadlukan mga Exxon. Sa bata pa mga Exxon, common kayong sa Filipino ang sa mga gikahadlukan sa bata mga Exxon. Wak-wak. No? Sa unang mga Exxon, di manggawas balay kay alas dito, biginan wak-wak diyan. Common kayong mga Exxon, niaging tag kahadlok ug wak-wak mga Exxon, mga impacto, multo, maglakaw na mga Exxon, sige na taglingi-lingi sa itong palibot na pinag-ingit na mga Exxon. Apan samtang nagkadakutan at kausap po ng atong mga kahadlukan. Di na tamahadlok ang wak-wak. Kasi po hadlok wak-wak. Hadlok yan po mga Exxon. Si Linya na nagkita. Dili na tamahadlok o wak-wak o multo mga Exxon o mga sama nga ng mga Exxon. Pero wala pasabot nga wala yung tayo ikahadlukan. Di abot ang panahon nga dili na tamahadlok sa ngit-ngit. Sa una, subuon ta mo palit sa tindahan, labi ng gabi ng mga Exxon. Hibong yung ginikanan, maghamos na paulit ka, magdagan eh mga Exxon. Nakahadlok. Karon dili na wako ang atong gikahadlukan kung dili lahina. Sa pagkakaroon unsa gyud ang atong mga gikahadlukan. Unsa man ang mga butang nga makapag-uol sa atoa. Unsa man nga mga butang ang makapag-uol sa atong una-una, unsa mga butang ang naghatag nato kapalaka sa atong kasing-kasing. Ikaw ra nasayon niya ng mga Exxon. Kaya matag usa makasinati og kahadlok. Fear comes in many forms. And that's what we call phobia mga Exxon. Nailahi yun ang atong gikahadlukan because we all experience fear differently. Adunay lahi-lahi klase nga phobia mga Exxon. Una, ginatawag na claustrophobia. Ano yung claustrophobia?
Morning fear of confined or enclosed spaces, mahadlok mo anha sa mga sirado nga lugar. Sama ng elevator, isa mahadlok mo sa kay elevator nga igsoon. Kanang kwarto nga way bintana, isuhan, may bintana. Hadlok mga igsoon. Ilang ma-feel nga kung naa sila sa close nga lugar pero dili sila kaginhawa. Mao na ginatawag nga claustrophobia. Sunod mao ni acrophobia. Ano yung acrophobia? Fear of heights. Hadlok sa mga habog nga lugar mga igsoon. Kinsay hadlok diri what? Kanang usakan is if na glass di magpadol kay murag mo mali daw tinain mga igsoon. Hadlok sa mga habog nga lugar mga igsoon. Magkurog ang tuhod si kantor ba ganing isaka. No? Hindi mo taganan na mansyon sa Ginoo mga igsoon. Hadlok ang taas nga kon mga igsoon. Sunod mo gining ginatawag nga aerophobia. Ano sa ni aerophobia? Fear of flying. Hadlok, lupad mga igsoon. Ang wak-wak, anay na hadlok. Ano lang kasagaran. Ang pay na nila mga igsoon, lupad-lupad. Fear of flying. Hadlok mo sakay aeroplano. Kasi hadlok rin mo sakay aeroplano. No? Yung first time na ako sakay aeroplano mga igsoon, grabe sleep pang review mga igsoon. Kilabinan. Kaya namubuylo ng aeroplano, mura mangusok mo kagapil. Pag-una-una ka, di ba ka, mabustot, mahulog ka sa ubos. Aerophobia mga igsoon. Hadlok ka, mulupad. Kaya upan mo ingon, bahalang magbugsay ko, di na kumusa kay aeroplano. Bahalang akong lang mo yun, di na kumusa kay aeroplano. Ang upan na ito mga igsoon, dili aerophobia, aerophobia. Hadlok, aero. Kasi hadlok, aero doon mga igsoon. Ang pangalan na pangalan, hadlok, di na siya aero mga igsoon. Kaya hadlok na siya aero, nakatid mo yung aero sa balay. Hadlok siya aero mga igsoon, aerophobia. Na ako'y ginatawag na aquaphobia. Fear of water. Ganang aquaphobia mga igsoon mo ng mga wailiko. Pinsay wailiko, Dribe? Hadlok ng tubig mga igsoon sa Binasaya pang andingon. No? O ng aquaphobia mga igsoon, mahadlok ang tubig. Ang uban mga igsoon, na sila fear nga naggikan na ilang hadlok kay kumon hapit sila malumos sa una o ng aquaphobia mga igsoon. Nasay zoophobia, fear of animals. Hadlok ukok. Hadlok ilang ka, zoophobia doon ang mga igsoon. O napon yung ginatawag mga igsoon nga cacophobia. Nakatawa ko ano yung mga igsoon. Kaya ginitang cacophobia, fear of ugliness. Hadlok ka sa batik na hon. Lingi ang tabal mga igsoon. Yung hadlok mo. Hadlok. May cacophobia mga igsoon. May gani, kita tanan diri mga igsoon, mga gwapa-gwapo. Buyag-buyag. Nay usa ka istorya mga igsoon nga usa ka lalaki, istorya sa kanang hukot at kumuha. Nay usa ka lalaki mga igsoon nga nahibong daw siya ng tanan niya masugatan mulikay man niya. Ang uban mututok niya mangluspad, makuyapan. So curious kay siya mga igsoon usa ka adlaw iya yung giatubang iya kaugalingon sa samin, apil siya mga igsoon na kuyapan. So na siya cacophobia. And sometimes this phobia leads man to even break God's laws just to get out of this fear. This is the reason mga igsoon kining cacophobia na ang uban undergo surgery. Undergo plastic surgery. Usay magtanaw ta sa atong kaugalingon makaingon ta kabati ba nagtagay. Isa yung nag-ingon ninyo mga igsoon. Igugmaas na yung kaugalingon ay. Kamu lang kang gigopahan ng bukuhan sa yung kaugalingon. Ano yung kaugalingon? Nakauban mo ingon nga kung tulong pa ni buslog sa ilong, halublaks na yun eh. Dili ta komportable mga igsoon sa atong kaugalingong panagway. Maunay hinungdan nga ang atong retokihon ang atong itsura. Hinaot nga wala na diri sa ato ang mga igsoon. Ayaw sige problema anang imong itsura mga igsoon. Atong sana. Kaya kami nag-antos kundi mga igsoon. Ikaw nga sa uban, maanad na nga na magdugay. 50 nakakatuloy ka na nagdala na huwag nga pagkanaanan. Maanad na rin ka ang mga
igsoon. And lastly, mo ni ginatawag nga sibophobia. Kung sa ning sibophobia, fear of food. Hadlok o pagkaon. Kasi hadlok pagkaon diri mga igsoon. Murag diri mga igsoon, murag ang pagkaon mahadlok sa ato mga igsoon. Dati hindi. Pagkaon na lang mo baliban. Mga sibophobia mga igsoon. Kasagaran nato diri mga igsoon, basta kaon tigit palabihon. Pero ang ginatawag nga sibophobia o ng mga mitikuloso kay na tao ng igsoon. May mga sila minsan kay nagluto ani basta hiluan ni. Kasi wa ni butang bitsin. Mahadlok sila mukaon kay tungod kay may mga sila basig manambong ko. Sige, wala na. Tampok na mga kadaan. Basig na hilo mga igsoon or basig matukan sila. But no matter what fears you have, nanay gigikanan ang imong mga kahadlok mga igsoon. When did fear begins? Ang tanang kahadlok adunay sinuganan. The question is, kanus ang man nagsugod? Ang usa ka bata mga igsoon sa dihang siya nahimugso, wala na siya gikahadlukan. When baby is born, it relies completely on the trust of others, especially the parents. Sa dihang ipanganak ang usa ka bata, kung imong tanawon, totally dependent yun na sila labi na sa ilang ginikanan. A child does not worry about whether they will eat or not. Ang usa ka bata dili mag-uol kung makakaon ba sila or dili. Pero kining anak ni Brandon Del murag bukol gini siya kay makadidi mga igsoon. Moro ni bata ko. Di na lang kong ingat. They don't stress about getting sick or even if they already feel something in their body. Ang usa ka bata magsun kung adunay gipamati, imo nang kagwaon mo smile gyapon na. Pero kining mga idara ng mga igsoon na kay gipamati, imong medyahan, imong kuanon mga igsoon binuangan, katilaw ka. They don't worry about what might happen tomorrow. Wala sila nabalaka sa mga umalabot na butang mga igsoon. In simple terms, a child lives without fear. Saya nang mapagkasulti ang bata murag walay kahadlok mga igsoon. Sama ni nga akong mga anak mga igsoon, kining duha mahadlok kining ok-ok mga igsoon. Pero kanin si Shiloh, may buot, dangkon ba ganing ok-ok. Naway gikadlokan mga igsoon. Have you noticed a child, makabantay baka sa bata, even if they fall, even if they get hurt, after a few moments, mukatawa na po na sila mga igsoon. Bisan masakitan, mapandol sila, ubalik lagi hapon na sila gulwa. Ubalik lagi hapon na sila katawa. Why? Because they trust. Nga naman, kaya na sila ipagsaling mga igsoon. They trust that someone will carry them. They trust that someone will feed them. They trust that someone will take care of them. They don't overthink. Insisting overthink din mga igsoon. They don't fear. Wala sila overthinking mga igsoon. Wala sila kahadlok sa manato karon. But something changes as we grow. Apan samtang nagkadako ta mga igsoon, adunay nag-usap sa ato ang kinaiya. And that's where the real question begins. Samtang kita ni haptong mga igsoon, naglahit na ang atong mga pagbati. So what changed? Unsay nahitabo? Fear begins the moment a person's become aware. The moment we discover that we have ability, we have control, and we have responsibility. Ang kahadlok magsugod sa dihang ang usa ka tawo makasabot na nga aduna siya pwede or adunay pwede mawala sa iya. Amen. Ang kahadlok magsugod samtang ang tao maghuna-una nga naay mga butang na dili niya makontrol. Naay mga posibilidad nga masakitan siya. That's where fear enters. Dito magsugod ang hadlok. Fear only came in when we became aware of our abilities and limitations. In short, sa dihang pagkabuot na ta, when you begin to understand what is right and wrong,
dito magsugod ang imong kahadlok. Kana ang gitawag na self-consciousness or self-awareness. Katong panahon nga magsugod na tanaw sa atong kaugalingon, diha magsugod ang atong kahadlok. For example, nga igsoon sa pagkaon, dili na kamukaon kayo na yung nimo, manambo ka, maguba ang figure. Nung pinsay mahadlok mukaon mga igsoon kay maguba ilang figure. Mao nang ako mga igsoon, akong figure sukat sa unang moro Japon. Hadlok manambok, di mo nambok mga igsoon. Sa dihang magkadalagata sa mga dalagay mo amen. Minyo na matanan. Sa dihang magkadalaga mga igsoon ang usa ka bata, maghuna-una siya, basig way, manguyab na ko ini. Ako. Murag wala may naibog na ko. Isa'y, one day happy na. Murag dili mga halinon, ang kaya natin diri mga igsoon. Amen. Lingaw ka. Sa dihang mangulitawot ang mga igsoon, makaingon ka na kung mauni ang itsura, basin wala yung sugod ako. That's where it starts. It starts when you become self-conscious. When you begin to think that everything depends on you, on how you look, or what you can do. Kanang mga higayon ni imong gisugdan na og salig ang imong kaugalingon. Instead of something greater. Tungod sa imong kaalam, tungod sa imong kahibalong, tungod sa imong katakos, tungod sa imong abilidad, tungod ni ining tanan diha magsugod ang atong kahadlok ug kabalaka. Mao na giingon ni Ginoong ni Jesus Christ mga igsoon, that is why Jesus equates our faith and trust to that of a little child. Mark 10:15 it says, truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. Mao na ingon ni Kristo, mao na si Kristo nagtudlo mga igsoon nga ang atong pagtuo pagsalig kinahanglan mahisama sa usa ka gagmay nga bata mga igsoon. Nga naman, ganong dili man dagko. Ganong dili man sa haptong mga igsoon. Kaya kita unta na mga tayo buot, kabaluta sa atong mga desisyon, kabaluta kung sa'y tama or mali, kabaluta kung sa'y matarong o dautan mga igsoon. Pero nga naman ingon ni Kristo nga dapat ang atong pagtuo sama sa bata mga igsoon. Kaya ang bata wala siya ikabalakan. Ang bata wala siya ikahadlukan. They trust fully. They depend completely mga igsoon. Wala na sila mag-overthink. Wala na sila magduda kung naabay mag-atiman nila. They simply trust. Kamu ba, napamoy mga pagtuo mga igsoon? Kinsa doon ay pagtuo diri mga igsoon? Napamoy mga pagsalig. But the real question is, ang inyong pagsalig parehas ba sa mga gagmay nga bata? Kaya matod pa sa pulong sa Ginoo, you will not receive anything without faith. Kung wa kay pagtuo mga igsoon, di ko ka makadawat. Ang receive nagpasabot o trust, confidence, and faith. Kung walay pagsalig, walay pagdawat. Kung walay pagtuo, walay madawat gikan sa Ginoo mga igsoon. Kay dili man nimo dawaton ang usa ka butang kung wala kay pagsalig niini. Kung naay mo hatag nimo mga igsoon nga wa ka kailahin mo bang dawaton? Kung kwarta na mag-igsoon dawaton, hindi mo. Pero kung parcel na pag-ibayri, scam. In other words, you cannot receive anything from God without faith. Kung walay pagtuo, walay pagtawad mga igsoon. In Psalms 56:3 sa atong gibasa, what time I am afraid, I will come or I will trust in thee. Sa panahon nga mahadlok ko, musalig ako kanimo. This is Psalm of David, mga igsoon. Si David, kabaluta, nga siya, usa ka banggiitan nga warrior, mga igsoon.
David is not an ordinary man. He is king. He is a well-known person. He is a warrior. But it doesn't matter mga igsoon. Walay sabayan kung unsa ka kadako nga tao. Walay sabayan kung unsa kakabantugan. Walay sabayan kung unsa ka kailado. Walay sabayan kung unsa man ang imong posisyon. CEO, mga manager, mga... It doesn't matter kung unsa talented mga igsoon. It doesn't matter kung unsa atong abilities. It doesn't matter kung unsa atong naabot sa atong kinabuhi. We all have to face fearful situations. Ang matang usa na itong mga igsoon, di na mo ingon nga manager ko wala nang kahadlukan. Ang matang usa na itong igsoon, makatubang yun sa mga gikahadlukan na sitwasyon sa atong kinabuhi. Kitang tanan, dato man o pobre mo agi yung kahadlok. Naay mga panahon, naay mga sitwasyon, kaya mabati yung tao kahadlok sa atong kinabuhi. Take David, for example. Si David, mga igsoon, he faced that giant called Goliath, who almost 10 feet tall and did not seem to be afraid. 1 Samuel 17 tells us that Goliath was a champion. Almost 10 feet tall, heavily armed, trained for war since his youth. Every soldier, mga igsoon, tanang sundalo sa Israel na hadlok. Bisan pa si Haring Saulo na hadlok, mga igsoon. Pero si David, a young shepherd boy, walay armor, mga igsoon, walay espada, walay experience sa gubat, sama sa uban. He stood before the giant with just a sling and 5 stones. But the truth is, it's not that David had no fear, he just knew where to put his fear. Instead of focusing on the giant, he focused on God. Instead of trusting his own ability, he trusted in the Lord. Unang bisan unsa pa imong ikahadlukan mga igsoon, bisan unsa pa imong mga kahadlok nakabaro kihapon ta mga igsoon. That's the message of Psalms 56:3. Fear may come, but trust must rise higher, mga igsoon. Moabot yun ang mga panahon sa mga dagkong pagsulay. Apan aduna kay pagsalig sa Dios. Kung aduna kay pagsalig sa Dios, mga igsoon, dili ka angay malisa o mahadlok, mga igsoon. Imong atubangon ang tanan uban sa pagtuo o pagsalig sa ngalan sa Dios, mga igsoon. It is not because of our abilities, mga igsoon. Dili na tungod sa itong kaugalingong abilidad. Dili tungod sa atong katakos, apan tungod sa atong Ginoo nga atong gialagaran. Tungod sa Dios nga atong gisaligan. But look what unsa nahitabo sa life ni David, mga igsoon. He was a fearless warrior. Yatubang niya ang leon, uso, ug bisan pa si Goliath, mga igsoon, apan sa dihang gihanting siya ni Haring Saulo. Si David bidagan ug mitago. He fled, he hid, he survived by running away. Makita na ito, mga igsoon, kasi David mismo miangkon siya sa gitawag na kahadlok. Nagtago-tago siya sa kuiba, mga igsoon, for about 4 years. Kanunay siya igukod ni Haring Saulo ug sa iyang mga sundalo. Matag adlaw na siya'y kahimta nga murag walay kapadulngan, mga igsoon. Kung mahibaluan niya nga naan ang mga sundalo ni Haring Saulo, mga igsoon, mudagan siya, mutago siya. Wala siya kapahulayan, mga igsoon. Di kinabuhi siya uban sa kalisang. He confessed that he was afraid. David confessed he was afraid. Nagdagan siya, mga igsoon. It's because of fear kanunay siyang gukod ni Haring Saulo, mga igsoon. But most of the time, David knew what to do. Kabalo si David sa iyang humuon, mga igsoon. Tinuon na siya ikahadlok. Pero makita na to sa giyang isulat sa Psalms 56 na ingon, what time? Meaning any time,
any situation kana nagpasabot bisan unsang panahon na bisan unsang sitwasyon na mga igsoon. Ginasulti niya, Lord, bisan unsang sitwasyon na bisan unsang panahon na bisan unsang kahimtanga. I am afraid. That's because fear can't be avoided. Kung maabot man ka na nakahadlok mga igsoon, unsa man kini nga mabutang, unsa man kini nga challenges sa atong kinabuhi, kung abot ang kahadlok mga butang nga makapalisan ka nato mga igsoon, kung gani di gyud ta malikayan na mubati ta niining kahadlok mga igsoon, what time I am afraid, I will trust. I will trust this will be His reaction every time mga igsoon. Iyang giingon, yes, nahadlok ko, but I will trust. Yes, nahadlok ko, Lord, but musalig ko kanimo. Nagkinahanglan taong mga pagsalig mga igsoon. This will be my reaction that every time fear came into my heart, when I am in challenge or in challenging times, this will be my reaction. I will trust in you. Instead of fear, I will trust in you. Isaiah 41:10, it says, fear not, for I am with you. 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Kung maabot ang kahadlok mga igsoon, kanang mga palisan sa atong sitwasyon, mga problema, mga kabalaan mga igsoon, dili ta ang ayan nga mahadlok mga igsoon. Yes, fear is present, but trust is greater mga igsoon. Ang kaaway mga igsoon, the enemy will do anything. Muhatag na itong pagsulay, mga problema, doubts, circumstances to instill fear in our hearts, in our minds, and in our spirit. But David said, sa panahon nga moabot na ako ang kahadlok, ako magasalig kaniya. Mao na ang akong reaksyon, walay lain. I will trust in thee. Praise God, palakpangan na ito ang Diyos ng igsoon. Our trust is in God alone, not to anything else but in God mga igsoon. Dili sa bisan unsa pa mga butang apan diha lamang sa Dios ang atong pagsalig. Dili malikayan mo abot ang panahon nga mubatit ang kahadlok o kabalaka. Labi na sa atong panahon karon mga igsoon, taas na kay gasolina. May ganit ni roll back gamay mga igsoon. Taas kay gasolina, taas kay palaliton mga igsoon, ang atong sweldo wa ra taas. Mubatit ang kahadlok mga igsoon. But whatever the situation may be, what time I am afraid, I will trust in you. Question, when you are afraid, what do you do? Kung ikaw nahadlok mga igsoon, sa ang imong pagkabuhaton? Kung maabot ang kahadlok o kabalaka sa imong kinabuhi, unsa ang imong reaksyon? Kung naay problema sa kwarta, unsa ang imong reaksyon? Kung nakay kahadlok ang mawalan kang trabaho, unsa ang imong pagabuhaton? Kung nakakasabalatian, unsa ang imong reaksyon mga igsoon? Ang uban, ilang isulilon ang ilang hadlok sa ilang mga higala mga igsoon. Some folks will walk around in circle expressing how afraid they are. Ang uban nato mga igsoon, to relieve their stress, they will always talk about their fears. Ila isugilon ang ilang hadlok sa uban mga igsoon. They believe that it will relieve them, but that is not the real solution mga igsoon. It will never solve the problem. But as a child of God, just like David, we must declare, what time I am afraid, I will trust in you. Kung muabot ang kahadlok, kung muabot ang kabalaka mo ingon ta, Lord, musalig yun ako kanina. Trust in His promises. He will never fail mga igsoon. Every time or every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line, all blessings is mine. What time I am afraid, right now, pangutan na imong kagalingon mga igsoon.
When fear comes into your life, saan ka pinabuhay? Do you run? Do you panic? Do you overthink? Or do you trust God? Kaya ang tinuod mga igsoon, dili na ito malikayan ng kahandog. Fear will come. Problems will come. Trials will come. Ang matag usahan ito mga igsoon, mga tubang din mga pagsulay. Kinsay walay pagsulay din mga igsoon. Tanan ta mga igsoon, ano na tayo mga pagsulay sa itong kinabuhi. But the real issue is not the presence of fear. It is the position of our trust mga igsoon. Karong tama mga igsoon, ay uban na ito, diri mga igsoon, kapoy na kayo. You've been carrying fear silently. Fear about your future, fear about your finances, fear about your family, fear about your health. Wala ni mo ginaingon sa uban mga igsoon, pero kabalo ang Diyos ni Ana ang makahandog. God sees you right now. God knows your fear. Pero paminawan ni mga igsoon, you don't have to carry that fear anymore. Dili ni mo gikinahanglan nga dadon nga ikaw ra usa. Because the word says, what time I am afraid, I will trust in thee. Wa siya nag-ingon nga, I will understand everything. Wala maingon nga, I will fix everything. Apan ang giingon, I will trust. Praise God. Palakpakan na to ang Diyos mga igsoon. So karon, I'm calling you, if you are here and you say, Lord, na ako'y kahadlok. Na ako'y kabalaka. Lord, kapoy na kayo ko. Lord, kapoy na kayo kung pas ani-ani akong problema. This is your moment. Ayaw paghulat mga igsoon. Don't let your doubts enter into your minds mga igsoon. Ayaw pagduha-duha mga igsoon. Manindugta mga igsoon. Stand to your feet. Come forward. And if you are ready, surrender that fear to God. Come to the altar. Dili ni para sa perfect mga igsoon. Dili ni para sa kusgan. Para ni sa mga tao na tinuod nga naay kahadlok pero gusto mo salig sa Ginoo.